Alhamdulillah mga kapatid, sa Yawmul Jum'ah na ito o sa maikling oras na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kasaysayan ng isa sa propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang iba kundi si propeta Shu'aib alayhi salam. Sinasabi sa kasaysayan, noong unang panahon, merong isang syudad, merong isang city, ang pangalan niya ay Madian, na kung saan itong city na ito yung nasasakupan ngayon ng Syria sa panahon natin ngayon. At itong city na Madian, ang tawag sa mga tao na naninirahan doon ay people of Madian. Sila yung mga tao na naninirahan doon sa Madian, at sinasabi sa kasaysayan, yung pangalang Madian, ito ay pangalan ng kanilang tribo. At hinango ito sa kanilang tribo na mula kay Propeta Abraham alayhi salam, sapagkat yung pangalang Madian ay nanggaling sa lahi ni Propeta Abraham alayhi salam. Ibig sabihin, itong mga tao na ito ay mga Arabo. Sila ay lahi ng mga Arabo. At dito sa city na ito, sa Madian, ang gawain ng mga tao dito ay unang-una, sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sila ay sumasamba sa punong kahoy na ang kanyang pangalan ay Al-Aika. Yan yung pangalan ng punong kahoy na sinasamba ng mga tao sa Madian. Pangalawang gawain ng mga tao sa Madian, kapag sila'y nagninegosyo, nagtitinda, o di kaya kapag sila'y tumitimbang o sumusukat sa kanilang paninda, palaging may bawas at may kulang. Ibig sabihin, mga katangian ng mga tao sa Madian ay mahilig sila mandaya sa kanilang negosyo. Kapag sila ay magtitinda, titimbangin nila, susukatin nilang kanilang paninda, ito ay palaging may bawas. Pero kapag sila ay bibili, palaging may sobra. Yun ang katangian ng people of Madian. Pangatlong ugali ng mga tao dito ay sila ay nag-aabang sa mga daanan. Lahat ng mga dumadaan ng mga traders ay tinatakot ng mga tao na ito at inaagawan sila ng mga produkto. Hindi lang yung mga traders, mga mananampalataya na dumadaan sa kanila, pinagtatakot ng mga tao na ito. Ganun kasama ang mga tao dito sa Madian. Tinatakot nila yung mga tao, inaagawan ng paninda, inaagawan ng produkto. Tapos yung mga tao na traders ay uuwi sila na walang natitira sa kanilang paninda dahil sa kagagawa ng mga tao sa Madian. At ito yung dahilan kung bakit nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang propeta na si Propeta Shu'aib alayhi salam. Alam natin mga kapatid, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapadala siya ng kanyang propeta at sugo sa isang bansa o sa isang henerasyon o nasyon kapag yung mga tao ay sukdulan na sila sa paggawa ng masama. Yun ang misyon ng mga propeta eh. Dahil sa talamak na yung kasamaan na ginagawa nila, sumasamba sila sa punong kahoy, nandaraya sila sa kanilang pagninegosyo, yun ang dahilan kung bakit sila yumayaman, nananakot sila ng mga tao, kaya pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta na ipinadala sa kanila na si Propeta Shu'aib alayhi salam. At ang interesting dun mga kapatid, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala siya ng propeta mula sa kanilang angkan. Doon mismo nanggaling ang propeta na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Shu'aib alayhi salam. Inshallah, mamaya matatalakay natin kung ano yung wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit sa bawat nasyon na nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta dahil sa talamak na mga gawain, ay kinukuha din ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinipili din ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang mga lahi at hindi galing sa ibang angkan o lahi. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa ila Madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin gairuh. At ang mga taga Madian ay ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kapatid na si Shu'aib alayhi salam. At sabi ni Shu'aib sa kanilang pamayanan, ya qaumi, sambahin niyo, sabi niya, si Allah subhanahu wa ta'ala at wala kayong dapat ibang sambahin maliban sa kanya. Ito yung pangunahing goal ni Propeta Shu'aib alayhi salam, na ipakilala si Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganun ang kanyang mga tao ay malayo sila sa pagsamba nila sa punong kahoy. Sapagkat yung mga people of Madian, sila ay sumasamba sa punong kahoy. Kaya ito yung pangunahing approach ni Propeta Shu'aib alayhi salam upang
ilayo ang mga tao sa pagsamba sa punong kahoy. Kaya sambahin niyo, sabi ni Shu'aib, si Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. Wala tangkusul mikyala wal mizan. Pangalawa, sabi ni Propeta Shu'aib, huwag ninyong bawasan, huwag ninyong dayain ang inyong mga panukat at ang inyong mga timbangan. Kasi yun ang katangian ng mga people of Madian. Kapag sila'y tumitimbang, palagi may bawas, palagi may sobra. Kapag sila'y nagbebenta ng kanilang produkto, kahit na may sira, sinasabi nila walang sira. Kahit may depekto, ang sinasabi nila walang depekto. Kahit hindi original, sinasabi nilang original ang kanilang paninda. Kaya hindi pala nakakapanibago sa panahon natin ngayon na may mga ganitong modus sa mga tao sa panahon natin ngayon. Marami na rin mga negosyante na ganito ang kanilang pamamaraan ng pagninegosyo. Hindi baling sila'y makapandayan ng kanilang kapwa, basta kumita lang sila ng malaki. Kaya hindi pala nakakapanibago kung kaya't maraming mga tao na ginagawa pa rin nila ito hanggang ngayon. Kasi mas kinuungo ng panahon, sa panahon ni Propeta Shu'aib ay talamak ang pandaraya sa mga negosyo, sa mga tindahan. Kaya sabi ni Propeta Shu'aib, huwag ninyong dayain, sabi niya, ang inyong mga timbangan, ang inyong mga panukat, sabi niya, inni arakum bi khairin. Sapagkat sabi ni Propeta Shu'aib, nakikita ko sa inyo, sabi niya, ang kabutihan. Nakikita ko sa inyo na maayos naman ang pamumuhay niyo, sabi niya. Mayaman kayo, marami ang kanilang pamumuhay, wala kayong dahilan, sabi niya, na kayo ay mandayan ng inyong kapwa. Kasi itong mga tao sa Madian, mayayaman ang mga tao dito. Pero kahit na sila'y mayaman, hindi sila kontento sa kanilang pagiging mayaman kung kaya't sila ay nandaraya sa kanilang negosyo. Kaya sabi ni Shu'aib, nakikita ko sa inyo, sabi niya, na maayos naman ang kalagayan niyo. Wala kayong sapat na dahilan para kayo ay mandaya sapagkat meron kayong maayos na pamumuhay. Wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit. At sabi niya, ako ay nangangamba sa inyo, sabi niya, sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Natatakot ako, sabi niya, na kayo ay paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa inyong mga ginagawang kasalanan. At karagdagan na sinabi ni Shu'aib, wala tak'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. At sabi niya, huwag kayo, sabi niya, umupo sa mga daanan, huwag kayong mag-istambay sa mga daanan na kung saan kayo ay nananakot sa mga dumadaan. Tinatakot niyo lahat ng mga dumadaan, kayo ay humahad lang sa kanila. Yung mga traders na dumadaan sa kanilang lugar, inaagawan nila ng kanilang paninda ng produkto. At tinatakot ang mga tao na yon. At tandaan niyo, sabi niya, kayo ay nagmula sa kakaunti lamang. Nagmula kayo sa kakaunti lamang, subalit kayo ay pinalago ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay nagmula sa kakaunti lamang, sabi ni Shu'aib alayhi salam, at kayo ay pinadami ni Allah subhanahu wa ta'ala, wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin. Hindi niyo ba, sabi niya, nakita yung ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang henerasyon, yung mga naunang tao na kung saan sila ay masyadong nagmalabis sa kanilang sarili na inaakala nila na sila na yung pinakamakapangyarihan dito sa mundo. Hindi niyo ba, sabi niya, nakita kung paano winasak ni Allah ang mga tao na yun? Ganong kaganda ang pangaral ni Shu'aib alayhi salam sa kanyang mga pamayanan. Napakaganda ng mga pangangaral sa kanila ni Shu'aib alayhi salam, at ang sagot lang nila kay Propeta Shu'aib, sabi nila, qalu ya Shu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u. Ang sabi ng mga tao sa kanya, O Shu'aib, yung pagdarasal mo ba, sabi niya, yung relihiyon mo ba, sabi niya, ay nag-uutos sa'yo, sabi niya, upang kami ay pagbawalan sa aming sinasamba sapagkat sila sumasamba sa punong kahoy. Ang pananampalataya mo ba, sabi na Shu'aib, yan ay nag-uutos sa'yo upang kami tuligsain, pagbawalan sa aming sinasamba at sinasamba pa ng aming mga ninuno. O di kaya, sabi niya, ang pananampalataya mo ba, sabi niya, ay nagbabawal sa amin na gawin namin ang anumang gusto namin gawin sa aming mga kayamanan? Subhanallah. Ayaw nila, pinagbabawalan sila ni Shu'aib doon sa kanilang pandaraya, sa kanilang negosyo. Kaya sabi sa kanila, sabi ng mga tao, napakagaling mo naman, napakatalino mo naman, sabi niya. Pinagbabawalan mo kami sumamba sa aming sinasamba na
ito ay sinasamba ng mga nauna sa amin, mga ninuno namin, at yung pagbawalan mo kami sa aming uri ng negosyo, sa pandarayan nila sa kanilang negosyo. Ang sabi sa kanila ni Shu'aib, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. Ang sabi ni Shu'aib, sabi niya, hindi ko ninanais, sabi niya, na kayo ay sasalungatin sa mga ipinagbabawal ko sa inyo. Wala akong intention, sabi niya, na yung mga gusto niyong gawin, sabi niya, ay sasalungatin ko kayo. Subalit, sabi ni Shu'aib, gusto ko lamang kayo, sabi niya, ayusin sa abot ang aking makakaya. Gusto ko lang kayong ituwid, sabi niya, sa abot ang aking makakaya. Sapagkat nakikita niya sa kanyang pamayanan ang talamak na paggawa ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa punong kahoy, pandaraya sa kanilang kapwa, pananakot, pamiminsala sa kanilang kapwa. Kaya sabi ni Shu'aib, nangangamba ako na dahil sa inyong mga gawain, ang siyang maging dahilan na darating sa inyo ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng mga tao sa kanya, قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. Ang sagot ng mga tao sa kanya, Ya Shu'aib, tunay na wala kami naiintindihan sa mga sinasabi mo. Sa dami ng sinabi ni Propeta Shu'aib, mga da'wa sa kanyang pamayanan, ang sabi ng kanyang mga tao, tunay na wala kami naiintindihan sa dami ng sinasabi mo. Wala kami nauunawaan sa mga pinagsasabi mo sa amin, kundi katiyakan na nakikita ka namin na ikaw ay mahina sa amin. Subhanallah. May kasamang pang-insulto na yung sagot ng kanyang mga pamayanan. Wala kami naintindihan sa mga sinasabi mo sa amin. Di namin nauunawaan at nakikita ka namin, Shu'aib, na ikaw ay mahina sa amin. Wala ka sa amin. Mahina ka sa amin. Kaya sabi ng mga tao sa kanya, Walaw la rahtuk la rajamnak wa ma anta alayna bi'aziz. Ang sabi ng mga tao sa kanya, kung hindi lang dahil sa tribo ka namin, sabi niya, kalahi ka namin, sabi niya, tiyak na irarajam ka namin. Babatuin ka namin ng bato, sabi niya. Kasi wala kang lakas sa amin, wala kang power sa amin. Yun ang sagot ng kanyang mga tao. Ito yung wisdom, mga kapatid, kung bakit si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya'y nagpapadala ng mensahero o sugo sa bawat nasyon at henerasyon, ay nagmumula mismo sa kanilang angkan. Kasi ito ang katuwiran ng pamayanan ni Shu'aib. Kung hindi ka lang namin katribo, marahil nirajam ka na namin. Binato ka na namin dahil sa mga pinagsasabi mo sa amin. Isa yung sa dahilan kung bakit hindi siya basta-basta naaapi ng kanyang pamayanan. Dahil sa naisip nila, binibigyan nila ng pahalaga na katribo pa rin nila si Shu'aib alayhisalam. At kabilang siya sa mga tao na, kumbaga meron siyang katungkulan, isa sila sa mga royal blood sa lugar na yun noong unang panahon. Kaya sabi ni Shu'aib alayhisalam sa kanila, o aking pamayanan, sabi niya, mas mahalaga ba sa inyo, sabi niya, ang aking tribo kumpara sa pagsunod kay Allah? Na parang itatrato nyo siya ng isang bagay na itatapon nilang sa inyong mga likuran? Subhanallah. Nangangamba si Shu'aib sapagkat ang kanyang pamayanan ay mas pinapahalagaan nila ang kanyang angkan, ang kanyang tribo kumpara sa pagsunod nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Shu'aib sa kanila, وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَيْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Ang sabi ni Shu'aib, o aking pamayanan, sabi niya, huwag niyong gawing dahilan, huwag niyong hayaan na maging dahilan ang pang-aalipusta niyo sa akin, na siyang maging dahilan na darating sa inyo ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Darating sa inyo, sabi niya, ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng parusa na dumating sa pamayanan ni Nuh alayhi salam. Katulad ng parusa na dumating sa pamayanan ni Hud alayhi salam. Katulad ng parusa na dumating sa pamayanan ni Propeta Salih alayhi salam, at ganun din kay Propeta Lut alayhi salam. Dahil sa ang kanilang mga tao ay nagmalabi sila. Inaalipusta nila ang kanilang propeta at sugo. Yun ang naging dahilan kung bakit tumama sa kanila ang napakatinding pinsala sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasabi sa kasaysayan, napakaraming mga pagpapasinungaling na ginagawa ng kaum ng pamayanan ni Shu'aib alayhisalam laban sa kanya. Subalit, marami din mga tao na sila ay naniniwala kay Propeta Shu'aib alayhisalam. At ang ginagawa ng mga tao na ito, yung mga may katungkulan na
lumalaban kay Propeta Shu'aib alayhi salam, lahat ng nakikinig sa da'wa ni Propeta Shu'aib alayhi salam ay itinatakwil nila sa kanilang angkan. Pinapalayas nila doon sa kanilang lugar. Lahat ng mga naniniwala kay Propeta Shu'aib alayhi salam, at dahil sa kasukdulan ng kasamaan na ginagawa ng tao na ito yung dahilan na dumating sa kanila ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating na yung kinatatakutan ni Shu'aib alayhi salam na parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sinasabi sa kasaysayan, ang unang naranasan ng pamayanan ni Shu'aib alayhi salam ay isang napakalakas na lindol. Dumating sa kanila ang napakalakas na lindol na naging dahilan na ang kanilang katawan, ang kanilang kaluluwa ay naghiwalay. Ibig sabihin, namatay ang karamihan sa mga pamayanan ni Shu'aib alayhi salam, especially yung mga tao na tumataliwas sa katuruan ni Shu'aib alayhi salam dahil sa lakas ng lindol na dumating sa kanila. At pagkatapos ng lindol na yon, muling ipinaramdam sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang napakalakas na kidlat. Sunod-sunod yun subhanallah. Hindi natin ma-imagine mga kapatid kung gaano kasakit, gaano kabigat yung nangyari sa pamayanan ni Shu'aib alayhi salam. Ang unang tumama sa kanila ay napakalakas na lindol. At pagkatapos noon, hindi pa sapat yun, dumating sa kanila ang napakalakas na kidlat na naging dahilan na lahat ng mga tao na yon na tumatanggi kay Propeta Shu'aib alayhi salam, sila ay namatay lahat dahil sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot mga kapatid, pero ganun talaga ang mga propeta ni Allah. Maski sa mga naunang propeta, ang kanilang mga pamayanan na hindi nakikinig sa mensahe ng propeta ay talagang winawasak ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula kay Propeta Nuh alayhi salam, kay Propeta Noah alayhi salam, hanggat sa mga huling propeta ay ganun ang kanilang nangyayari. Ang naliligtas lamang yung mga tao na naniniwala kay Propeta Shu'aib. Ganun ang nangyari sa kanila. Lahat ng mga tumatanggi sa kanya ay isinama ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga nasawi ng lindol, nasawi ng kidlat, at ang tanging iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao na yun na tiyak na naniniwala rin kay Propeta Shu'aib alayhi salam. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao o sa kaum na kung saan tayo ay naniniwala rin sa ating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa anumang ipinag-utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay paniniwalaan natin, at kung anuman ang ipinagbabawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lalayuan natin, sapagkat ang mga tao na itinatanggi nila ang mensahe ng sugat propeta ni Allah, tiyak na malalasak nila ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi man dito sa mundo, pero sa kabilang buhay ay pananagutan nila to kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.